Binisita ng isang grupo ng tinatawag na mga informer settlers mula sa lungsod ng Manila yung relocation site para sa kanila. Matatagpuan sa Balagtas, lalawigan ng Bulacan. Kanina po yan. Yung ilan sa kanila ay naluha nang makita nila ang inaalok sa kanilang bagong tirahan. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si June Veneracion. June. Mike, nasa 700 pamilya nakatira dito sa gilid ng Delpan Bridge dito sa lungsod ng Maynila at kabilang sila sa mga inaalok ng relokasyon ng ating pamahalaan. Mula dekada 80 sa gilid ng Delpan Bridge na nakatira si Lourdes Moran, 55 taong gulang. Bababa ka ng hagdanan. Yan yung bahay mo na, di ba? Sige. Baba rin ako, ha? Masikip, madilim at malinsangan sa loob ng bahay ni Aling Lourdes. Dito na siya nagkaanak at nagkaapo. Tadtad ng butas ng kanilang bubong kaya may mga nakasabit na pansahod sakaling umulan. Ito yun, ito yung ilaw nyo. Flashlight. Di baterya. Maliwanag na po ba ito? Pwede na to sa gabi. Ipapasahe ko na naman mga po yan mamaya para may ilaw mamaya. Yan yung ilaw niya sa gabi. Kasi walang kuryente dito sa lugar nila. Ang Balagtas Heights sa Balagtas, Bulacan ay isa sa mga pwedeng pagpili ang relokasyon para sa mga tulad ni Aling Lourdes. Kasama siya kanina sa tour na inorganisa ng Department of Interior and Local Government o DILG. Naluha si Aling Lourdes nang makita ang lugar na pwede na lang ituring na kanila. Kasi ngayon lang kami makakatira sa ganyan na bahay. Saya po ba yan? Masaya po. Masayang naiiyak. Kasi mula pong maliit pa kami, barong-barong na po tinitirahan na. Gayon din ang reaksyon ng iba pang mga sumama. Uy, maganda po rito at saka malawak po siya. Pero gaya ng mga nauna pang tour ng informal settlers sa Balagtas Heights, meron at meron pa rin talagang hindi masiyahan. Ang tanong ko sa gobyerno, hindi ko naman tinitiri ang gobyerno, bakit puro sulok pinaglalagyan ng urban poor? Sanay na sa mga ganyang linya ang mga developer at ang National Housing Authority. Pero ang hindi raw dapat kasanayan ay ang tiwaling gawain ng ilan na ibenta at paupahan ang relokasyon na nakukuha sa pamahalaan. Ang racket, kunwari mag-a-avail ng relocation ng isang informal settlers. Titirahan niya ito ng ilang buwan, pagkatapos ay ibebenta o di naman kaya ipapaupahan. Tapos ay babalik na naman sa Maynila para maghanap ng maiiskwatan. Base sa mga nabistong modus dati, ang rentahan nasa 1,000 hanggang 1,500 kada buwan. Ang bentahan naman daw ng rights ay nasa 15,000 hanggang 30,000. Nilalagay ka sa magandang lugar. Tapos, instead na i-appreciate mo yun, bebenta mo. So, nagkakaroon nga na talagang yung iba, talagang parang professional na talaga squatter na nininegosyo. Mike, ang gagawin ng NHA ay mas madalas na inspeksyon at monitoring sa mga project site para masigurong hindi makakalusot ang mga sinasabing professional squatter. Mike? Maraming salamat, June Veneracion.